iba-ibang klase ng blessings, iba-ibang klase ng sa bawat tao, iba-ibang klase ng blessings ang nagtatagal. Pagkaman, minsan, meron mga sumisingit ng mga problema sa buhay, mga suliranin, pero mas binusog tayo ng Panginoon sa mga blessings. Minsan kasi hindi natin na-appreciate yung mga blessings, Pero kung tayo ay gigising sa madaling araw, take note tayo at alamin natin yung mga pagpapala na binigay sa atin ng Panginoon, ay pupulanin yung notebook natin sa mga pagpapala tinanggap natin sa Panginoon. Sa umagang ito, dahil sa ngayon ay atin pong Thanksgiving Day, ay atin pong muli sasariwahin ang pag-ala-ala sa mga pasasalamat natin sa Panginoon. Ang gagawin natin ay magkakaroon tayo ng mga random reading ng mga scriptures na may kinalaman po sa pagpapasalamat. Kasi madalas, pag nakakaroon tayo ng mga blessing, basta lang sabi, "Why God? Thank you Lord." Para bang sapat na para sa atin yung binigyan tayo ng napakaraming pagpapala, ang isusukli lang natin sa ating Panginoon ay "Thank you Lord." Pero papansin po natin, kung babasahin po natin sa banal na kasulatan, meron pong gustong gawin ng Diyos, gustong ipagawa sa atin ang Diyos na may kinalaman sa ating pagpapasalamat. Hindi lang basta "Thank you Lord", kundi sa ating pagpapasalamat, meron po tayo mga alituntuning gagawin. At ito po yung nakasaad sa banal na kasulatan. Kaya nga, muli, nating sasariwain itong mga talatang ito na ating babasahin. Alam niyo, itong pagpapasalamat, hindi po ito nagsimula ng New Testament. Nagpasimula pa ito ng Old Testament. Nagpasimula na magkaroon ng mga tao ang Diyos, ay nagpasimula silang magpasalamat sa Diyos. At sa araw na ito, ay magbabasa tayo ng mga banal na kasulatan na may kinalaman sa pagpapasalamat. Na nating babasahin ay nandun po sa Leviticus chapter 22 verse 29 at babasahin natin sa English sa King James Version at babasahin rin po natin yung second edition ng Magandang Balita Biblia. So, compare natin yung dalawa. Sabi po doon sa Leviticus chapter 22 verse 29, sabi po na ba na kasulatan, "And when you will offer a sacrifice of thanksgiving unto the Lord, offer it at your own will." So, makikita natin dito po sa ating binasa, yung thanksgiving, meron pong pinagkakaloob tayo, meron po tayong mga sacrifices na inihahandog sa Panginoon kapag tayo ay nagpapasalamat. At sa ating pagpapasalamat, ito ay dapat gagawin natin. Walang sapilitan, gagawin natin ito sa sarili nating kalooban. Na walang nagdidikta sa iyo na ikaw ay magpasalamat, kundi kung sa tingin mo, ina-appreciate mo yung mga pagpapalang ibinigay sa iyo ng Panginoon, ikaw sa iyong sarili ang magkakaroon ng sariling initiative na ikaw ay maghandog bilang pasasalamat sa Panginoon. Sa Tagalog, medyo idadagdag natin yung ibang information sa Tagalog. Ang sabi, ang paghahain ng handog ng pasasalamat ay gawin ninyo ayon sa tuntunin. Bagamat ito ay at your own will, sa sarili mong kalooban, pero meron pa rin, sa pagkakaloob mo ng handog ng pasasalamat, meron kang, sinusunod na tuntunin na galing sa Panginoon. So, hindi basta yan, basta ikaw ay nagpapasalamat lang. At ang sabi rito, ang paghain ng handog ng pasasalamat ay gawin ninyong ayon sa tuntunin upang kayo maging, kalugod-lugod sa Panginoon. Sabihin, wala namang pwedeng ipagkalugod-lugod, kundi itong handog na pinahandog natin ay sa Panginoon, natural. Ang Panginoon ang nalulugod sa atin kapag tayo ay naghahandog ng mga handog ng pasasalamat sa Diyos. So, yung pasasalamat, hindi lang basta "Thank you Lord", kundi kaya tayo sa ating pasasalamat sa mga pagpapalang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, tayo ay nagkakaloob rin ng paghahandog sa Kanya.